Magandang araw po. Ako po si Arnold L. Paningbatan Jr. from Alpha Company. Ito po ang aking huling pangwakas na pagbigkas na pagsusulit sa subject na pioneer. Ako po ay panganay sa 3 magkakapatid. Ako po ay taga San Maximo Natividad, Pangasinan. Ang aking edad ay 21. Pinanganak ako noong Mayo 12, 2004. Ang pangalan po ng aking inay ay si Noemi Paningbatan at ang tatay ko naman po ay si Arnold Paningbatan Sr. Para sa akin, ang ibig sabihin ng pahayag na ang ako ay biyayang tinanggap ko sabay isinasakatuparan ay ganito. Ang pagkatao ko, ang kabuuan ko ay isang regalong ibinigay sa akin, pero hindi siya mananatiling regalo kung hindi ko siya gagamitin at isa sa buhay. Hindi sapat na may pagkatao ako. Kailangan ko rin itong hindi gampanan sa araw-araw. Kumbaga, hindi ko pwedeng sabihin na ako ito kung wala naman akong ginawa para maging totoo doon. Nabanggit din sa thesis na natatangi ang pagmemeron ko at naniniwala ako dito. Totoo naman Ako lang ang pwedeng maging ako. Kahit may kamukha ako o may kapareho akong hilig, iba pa rin ang paraan ko ng pagharap sa buhay. Napag-aralan din natin sa klase na ang tao ay may kakayahang magpasaya at pumili. Kaya natural lang naman na ako mismo ang mahuhubog sa kung sino ako. Hindi ito trabaho ng ibang tao. Yung linyang hindi ako, nagiging ako kapag wala akong inaako. Malalim siya pero totoo. Dahil kung wala akong pananagutan, kung lagi akong nakaasa sa iba, kung hindi ako pumipili para sa sarili ko, para bang nabubuhay ako ng hindi ako ang may hawak ng manobela. Halimbawa, kung may pangarap ako pero wala naman akong ginagawa, paano ako? Masasabi bang tinutupad ko yung ako? Kaya kailangan ko talagang akuin ang mga desisyon ko, ang pagkukulang ko, pati ang mga bagay na pinaninindigan ko. Isa pa, sinasabi sa thesis na hindi makukuha ang paggaya ang aking katuparan. Ang nakaka-relate ako dito dahil sa panahon ngayon ang daming standard na parang gusto kang humalmin mula sa social media, pamilya, kaibigan. Pero kahit sundin mo lahat ng iyan, kung hindi naman ikaw ang pumili, hindi mo mararamdaman na totoo iyon. Ang saya ng buhay ay nanggagaling sa pag-unawa sa sarili o ano man ang mahalaga sa akin. Sino ang mahalaga sa akin at ano ang gusto kong tahakin. At tama rin na hindi ito tuwid na landas. Minsan malabo, minsan nakakalito. Minsan parang mali-mali ang choice ko. Pero gaya ng tinalakay natin sa klase, ang tao ay nasa proseso, hindi tapos, hindi perpekto, pero patuloy na nagiging mas totoo sa sarili.
Habang ginagawa ko ang mga pagpiling ito, kahit papaano, mas nakikilala ko ang sarili ko at mas lumilinaw kung ano ang bukasyon o tawag ng buhay sa akin. Kung susumahin ang thesis na ito ay paalala na ang ako ay hindi basta binibigay. Ginagawa ko rin siya sa pagtanggap ko sa sarili ko at sa pagpayag kong akuin ang buhay ko. Doon ko matatagpuan ang tunay kong direksyon at kaligayahan. Hindi dahil sinabi ng iba, kundi dahil pinili kong maging totoo kung sino ako.